Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Come on! Ako'y magpupuri sa lambak at bundok. Kung may alinlangan, sa Diyos katiyakan. Ako'y magpupuri, ano man ang mangyari. Papuri sandata, ako ay aawi. Come on! Hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kanina pong first service, ganyan din yung mga galawan nila eh. Di ba? Di ba? So, after God is able, sino dito na bless? Sino dito yung nagtatatalon sa God is able? Di ba? Nagtataas ka ng kamay, nagtatatalon ka. So, pwede po ba, sinabi ko rin to kanina, pwede po ba, okay, yung ginawa natin sa God is able, gagawin din natin to sa church? Amen? Kung ikaw nasa online ka, umattend ka ng God is able, this is the right time kahit nandyan ka. Tatalon ka sa Panginoon. Amen? Wherever you are, we're gonna praise God. Amen? Come on, clap your hands. Come on. Ako'y magpupuri, ano man ang damdamin. Ang Panginoon ang bahala sa atin. Papuri sandata, higit pa sa tunog. Sigaw ng papuri, ang Diyos ang maghari. Come on, church! Hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Purihin ang Panginoon. Here we go! Come on, clap your hands! Wow! Yung mataas na palakpak para sa Panginoon. Come on, let's sing! Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang makapapantay. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang makapapantay. Come on! Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay minsan pa. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang makapapantay. Purihin ang Panginoon. Here we go! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Purihin
Panginoon. Here we go! Woo! Hey! Lahat sasayaw! Hey! Lahat sisigaw! Hey! Woo! Hey! Whoa! Whoa! Come on! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Let's declare! Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y lahat tatalon! Ikaw at ikaw pa rin. Whoa, 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 minsan pa, araw-araw kasiyahan. Come on, church! Araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ideklara mo, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Come on! Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Everybody! Ikaw at ikaw pa rin. Whoa, 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 come on, give the best clap offering to Jesus. Yung mataas na palakpak para sa Panginoon. Come on! Lahat po sasayaw. Amen po ba? Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Come on! Dito po sa side na to. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ito mo! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Dito na sa side na to. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Sa likod naman! Woo! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Lahat tayo sasayaw! Woo! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang wala kang katulad, lalala kang katulad. Isigaw mo! Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. One more time! Woo!
Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y puputi. Isigaw mo! Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. 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 Ikaw at ikaw pa rin. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Na-request nyo to, kaya sumayaw kayo dyan, ha? Come on! Wala kang katulad. Wala kayong kapaguran, ha? Pero for the Lord, lahat sasayaw! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang... One more time! Woo! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano man maging panahon. Come on, raise up your hands. Raise up your voices. Ika'y pupurihin. One more time. Anumang maging panahon, anumang magkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. For the last time, let's sing. Anumang, chow, 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 chow. Anumang maging sitwasyon, ika'y... Lahat tatalon! Ikaw at ikaw, hey! Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Ikaw at ikaw pa rin. Come on, give the best clap offering to Jesus. Yung malakas po na palakpak para sa Panginoon. Thank you, Lord. Come on, let's give the best worship. Taas mo yung kamay mo. Thank you, Jesus. Come on, pwede na pasalamatan mo si Lord. Thank God for what He has done in your life. Thank God because He is able sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, sa trabaho mo, sa pag-aaral mo. He is able. Lord, ito po ang alay namin sa'yo. Tunay nga, Lord God, higit sa lahat ng bagay, Ikaw ang pinakamatinding Diyos. Ikaw ang pinakamalaking bagay na tanggap namin sa aming buhay. Thank you, Jesus. Come on, let's worship Him. Oh, we worship You. We want Your presence in this place. Glorify Your name. Come on, let's sing. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Yes, God. Bawat araw ko ay
mangangamba sa piling mo. Come on, raise up your voices. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. Come on, let's declare this. Minsan pa, sabihin natin, higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw lamang, ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Come on, church. I'll give you time to worship Him. Just meditate the song. Tunay na walang mahirap sa ating Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos. Come on, you can cry out to God. You worship Him. Pinupuri ka namin, O Diyos. Bawat araw ko ay hawak mo. Yes, Lord. Di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Walang
imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Come on, church! Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. God wants to hear our voices. Ikaw ang tunay na Diyos. Yes, Lord. Walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Lift up your hands and sing. Ikaw ang tunay na Diyos. Walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Come on, right now. Raise up your voices to our Lord. Thank you, Jesus. Oh, yarabakande. Yes, oh God. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Thank you, Jesus. Lord, tunay nga, Panginoon, wala kaming ibang idideklara sa buhay namin, kundi ang kabutihan mo, Panginoon. Kadakilaan mo, O Diyos. Pagmamahal mo, Panginoon. Kung ano yung ginawa mo sa buhay namin, Lord God. You deserve to be praised. You deserve to be worshipped, O God. Di kami maiyang isigaw ang pangalan mo, ang kabutihan mo, Lord God, sa iba, sa buong mundo. Maririnig ang mga boses namin, Panginoon, kung gaano ka katinding Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na nakakarinig at nakakakita, Panginoon, sa mga anak mo na naniniwala sa iyo. Come on right now, church. Can you give the best clap offering to Jesus? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tunay nga, Panginoon, na walang mahirap sa'yo. You are able in our lives. We love you. In Jesus' name, amen and amen.
Praise Jesus. Yeah. Good morning po sa ating lahat. Grabe, palakpakan po natin ang ating praise and worship team. Grabe. Sino mga sumayaw dito, di ba? Napawisan. Ayan. So, bago po ako magpakilala, gusto ko po munang ibaba itong verse na binigay ng Lord sa akin. Matatagpuan siya sa Proverbs 3 verse 9 to 10. Sabi diyan, honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over the new. So ako nga po pala si Ruby Olorvida. So I'm from New Zealand. Ayan, para mag-testify po ng kabutihan ng Diyos sa buhay po namin in terms of in terms of finances. So pumasok po ang taon 2025, January 1. And saktong-sakto po, yun po ay araw ng sahod ko. Medyo hesitant akong ipagkaloob sa Lord yung first fruit. Kasi marami ako kailangang bayaran, marami ako kailangang, alam mo yun, iambag sa bayarin namin. Pero buti na lang si Lord nag-remind. Yung pinakita ng Lord sa akin na naging faithful ako sa inyo noong 2024. And what more pa kaya kong gawin sa iyo ngayon 2025. Kaya naman po, hindi na po ako nag-alinlangan. Talagang sinend ko kaagad sa Gcash ng church yung first fruit ko. And habang ginagawa ko yun, nanalangin ako sa Panginoon na, Lord, maluwalhati ka po sa unang ani na para po sa'yo at pinagkakatiwala ko na po sa iyong buhay. And February came. Okay? So, sakto pong Valentine's Day. Diba, araw ng mga puso yun? Pero sa akin, nalaman ko, bigla may tumawag sa akin na yung kapatid ko po na accident. Nagko-commit ako noon, nag-train ako. Hindi ko mawari yung nararamdaman ko. Nabalian ko siya ng buto. Nandyan po sa picture. Grabe po yung iyak ng puso ko. At ang una ko naging response na nalaman. And habang papunta po ako ng ospital, alam mo yun, pinipigilan ko yung iyak ko. Sabi ko, Lord, kami ba? Nakita ko siya umiiyak, lumuluha. Alam mo yun, paano ka mag-encourage? Lord, ka masasaktan. So, buti na lang ang Lord nandyan. Kaya naman po, ngayon, naging successful po yung kanyang surgery. Nakikita niyo po nabali yung kanyang ito sa kamay. So, month goes on po, halos 4 months po siyang walang trabaho. And praise God po, wala po kaming binayaran sa ospital. And nakakatuwa din po na habang wala siyang trabaho, of course, iniisip namin kung ano yung magsusustain sa amin. Yun po ay binayaran din po siya ng government. Grabe po si Lord. And then, June month came. Alam mo yun, natutulog ka sa masarap na gabi, madaling araw. And may narinig ka one time, may umiiyak na bata. Something happened again in my life, in our life, that shaken my faith. Ito naman po, na-aksidente naman yung kapatid kong babae. Alam mo yun, hindi ako nag-question sa Panginoon. Pero, tiningnan ko to as a opportunity na magtiwala sa Panginoon. And nakakatuwa ang Lord, naging response ko po, panalangin. Hindi ko siya nakita kung nasaan siya. Pero ang una kong panalangin, Lord, sana okay siya. Yan po, nangyari po yan sa tapat ng bahay lang namin. And sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala sa pamilya ko. And nag-aalala ko kasi, yung kapatid ko iyak ng iyak ko, of course, nasira daw niya yung sasakyan. Pero sabi ko, hindi. Ang mahalaga, okay ka. And praise God po, walang nangyari sa kanya. As in, hindi po siya na ospital. Alam mo yun, parang yun yung pinakamahalaga sa amin, sa pamilya namin. Bagay lang yan. Pero yung buhay, hindi na may babalik. Kaya naman po, ang gusto ng Lord, and yan, to make the long story short po, yun po, okay po siya. And may nasira man na isa, pero pinalitan ng Lord. Hindi lang po ng isa, dalawa, kundi tatlo. Thank you, Lord. Yan po ay magagamit namin sa aming pagpasok sa office, sa trabaho. And to highlight po, gusto ng Lord yung pusong tapat sa pagbibigay sa Kanya. Kasi po, hindi lang po material ang kaya niyang ibalik sa inyo, kundi protection
sayang po sa pagbabalik loob ng mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya naman po, after all the struggles and challenges na nangyari sa buhay namin, God is always there po para maranasan yung pagmamahal ng Lord. And pinaranas din ng Lord yung mga bagay na alam namin posibleng pwedeng mangyari, pero napuntahan namin yung mga lugar na hindi namin napuntahan noon. And by faith din po, narito ako ngayon sa harapan niyo. Diba? To testify and binigyan ng Lord ng provision na makauwi po sa Pilipinas ulit. And syempre, hindi pinalagpas ng Lord na maka-attend sa God is Able Conference. Diba? Kaya po, grabe ang Panginoon. And of course, ma-celebrate din yung mga birthdays ng mga mahal ko sa buhay. And lastly po, of course, to celebrate our first anniversary ng aking asawa. Okay, this month po. So, ayun po, grabe po si Lord. Grabe. Ilan pa lang po yan sa ginawa ng Lord sa buhay namin. What more pa po sa inyo? Diba? Kung ipagkakatiwala niyo po, yung buong buhay, pagiging ang finances mo, lahat ng aspeto mo. Kaya naman po, tayo po'y mananalangin. Tataas po natin ang ating mga tithes and offerings sa Panginoon. Lord, salamat po sa pagkakataong ito, Lord God, na ibalik sa iyo ang karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Lord, hindi mo nakita kung anong halaga ang meron dito, pero nakikita mo yung puso namin tapat para sa iyo, O God. Ito po ay para sa aming mga pinalangin namin, Panginoon, para sa aming proteksyon ng pamilya, sa mga trabaho, Panginoon, sa mga nag-aaral, Lord God, maging sa mga magulang namin, Panginoon. Lord, maluwalhati ka po. Inataas lang namin sa iyo lahat ng papuri, O God, lahat ng pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sa mga nasa online po, you can give your tithes and offering sa GCash and AUB account. Okay? So, sino na po excited sa word? Grabe. Ako kanina, nakapag-first service na, pero grabe, what more pang gagawin ng Lord ngayon. Kaya naman po, I'm very humble and honored po para ipakilala po yung speaker natin today. Alam po natin, kilala na siya bilang pinakapogi ng lahat. Okay? Pero gusto ko siya ipakilala bilang isang very caring po, loving, and very anointing at tatay nating lahat. Let's us all welcome po si Dad Rev John David Ocampo. Thank you so much. Good morning po, Life Giver Binyan. Wow, ilan dito excited po sa umagang ito? Amen. Ilan po rito may hangover pa sa ginawa ni Lord last Sunday? Amen, di ba? So we believe that God is able. Ilan dito naniniwala from this day on na able ang Panginoon? Walang mahirap, walang imposible sa Kanya. Tama ba yun? Na-witness natin ang kayang gawin ng Panginoon. Tama? Okay, nakakakita tayo ng isang galaw ni Lord sa atin na mula sa isang maliit na simbahan na nasa sulok lang, all of a sudden, nagawa ni Lord dalhin. Di ba? Sa isang coliseum that were able to fill up that stadium. Di ba? With 1,000, I think, ang nai-record ata, 1,130 plus. But most likely, baka hindi nai-record ng iba. Sabihin na natin, approximately, umabot tayo ng 1,200 to 1,300. Grabe ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon doon. But ilan dito naniniwala, hindi pa tapos si Lord? Amen? Kasi God is the God of more. God is the God of progression. Okay? So, hindi nagpamala si Lord ng isang matinding galaw sa atin just for us to stop there. Tama? Okay? So, ang tanong ngayon, after ng matinding bagay na ginawa ni Lord, after ipakita sa atin ni Lord yung kaya niyang gawin, after, di ba, ipakilala ng Diyos ang sarili niya sa atin that He is a God that is able, what's next? Ano kasunod? So, yun po pag-uusapan po natin. Diba? So, ang topic natin, what's next? Kasi dapat may kasunod. Tama? Because hindi pwede na isang magandang bagay ay natapos na lang as is tapos wala nang kasunod. Tama ba? So lahat ng bagay na maganda na ginagawa ni Lord, hindi pwedeng natapos yun doon. Lagi dapat may kasunod. Tama? Kasi kahit gaano kaganda yung isang bagay, pag wala na yung kasunod, baliwala na yun. Tama? So importanteng may kasunod. Okay? Diba? Kasi example, diba? Kahit gaano kasarap yung kinain mo, hindi naman pwede hindi ka kakakain bukas. Tama ba? Okay? Ilan dito, totoo lang. Yung iba nga, hindi pa nga natatapos yung kinakain, iniisip niya kung anong next na kakainin niya eh. Tama ba? Babuntingnan yung katabi mo. Alright? So, hindi pwedeng walang kasunod. Meron.
Dapat lagi may kasunod. So ang tanong ngayon, what's next? After what the Lord has done to us through Gia, God is able. What's next? After na isang malaking accomplishment, malaking achievement, okay, what's next? Crucial lagi yung next na gagawin natin. In fact, kahit naman sa lahat ng bagay yan, after mong graduate, what's next? Crucial yon. Diba? After na isang matinding bagay na nangyari sa negosyo mo, what's next? Kasi again, kahit gaano kaganda yung nangyari, kung wala nang kasunod, definitely, okay, makikita natin, magde-deteriorate na yan. Yung negosyo, pag wala nang kasunod, babagsak na yan. Yung pangarap mo, pag wala nang kasunod, ama ba? Mamatay na yan. Okay? Kahit gaano kalakas ang apoy, pag hindi mo yan sinundan at ginatungan at dinugtungan ng gatong, wala na nga, mamatay yan. So what's next? Dapat may kasunod. So crucial now. So ang tanong ngayon, what's next? Are we going to stop? Or are we going to go and move forward? After ba ng malaking bagay na ginawa ni Lord sa buhay mo, ilan dito ginamit ni Lord? Nakapag-serve, nakapag-minister, tama ba? Whether matagal na o bago lang, mas baka nga na-amaze ito yung bago lang kasi kabago-bago mo pa lang, pero nagamit ka na ni Lord sa malakihang gawain. Amen. So ang tanong, ano, di ba nakakapagod? Yes, pero magpapahinga ba? Okay, or tutuloy pa tayo because we believe that God is the God of more. Tama? Are we going to rest and relax or are we going to keep pushing God's dream and God's agenda in our lives? Are we going to be complacent? Okay na yon, malaki na yung ginawa ni Lord, tama na yon, sapat na yan. Tama? Masaya na si Lord sa kung anong ginagawa niya sa atin. Tama ba yon? Or are we going to keep on serving God excellently? Yes, maganda na yung ginawa ni Lord, pero naniniwala tayo, hindi lang panghanggan doon ang panawagan ni Lord sa atin. Tama? Malay mo, yung mga ministers na nandun, okay, di ba? Yung ministry na involvement mo, hindi pa ganun kalaki, pero 5 years from now, okay, ilan dito naniniwala 5 years from now, kaya natin punuin yung alonte na yon. Tama? Okay, because I think sinukat ko probably, baka nasa around 2,000 to 2,500, overflow na yan. Tama? Okay, ilan dito 5 years from now, gusto mo uli ng another conference? At naniniwala ka, nakasama ka na. Baka yung some of you here, nanonood ka lang doon, delegates ka lang doon, participant ka lang doon, pero 5 years from now, kasali ka na, minister ka na, servant ka na doon. Amen? Part ka ng usher, part ka ng registration, part ka ng music, part ka ng dance, part ka ng prophetic, or kahit saan pang ministry. Kasali ka na. Sabi sa katabi mo, kasali ka na. Kasali ka na. Di ba? Kasi kaya ni Lord. Walang imposible. Bakit? Yung church nga na maliit na nasa sulok, di ba? Na walang bilang nagawa ni Lord 10 years after ay nagawa ni Lord na pumuno ng isang Coliseum. What more pa kaya ngayon? May foundation na tayo. Tama, we are no longer a starting church no more. Hindi na tayo starting church. We are now a fire starter church. Nagdadala na tayo ng apoy sa simbahan at sa iba't ibang simbahan. We are no longer a small church anymore. We are now a church builder church. Tama, isa na tayong simbahan ngayon na nagtatayo ng simbahan. Isa na tayong simbahan ngayon na nagbubukas ng mga district. Isa na tayong simbahan ngayon na nagpe-penetrate ng mga city. Tama, ilan dito naniniwala na tinanim kayo ni Lord sa kung saan kayo nandun? Muntinlupa, Carmona, Nagkarlan. Bakit? Kasi yung lugar na yan, diyan kayo palalaguin ni Lord. Diyan kayo gagamitin ni Lord. At ang daming tinatawag dyan ni Lord. Tama? So what's next? Ano ba ginawa ni Noah after the flood? Ano ba ginawa ni Nehemiah after niya maitayo yung pader? Ano bang ginawa ni Solomon after niyang maitayo ang pinaka-extravagant na temple para sa Diyos? Ano bang ginawa ni Moses after niyang mapalaya ang Israel mula sa Egypt? Okay, or even, anong ginawa ni Moses after nilang mahati at matawid yung Red Sea, yung dagat? Okay, anong ginawa ni Joshua after niyang mabitbit yung Israel papasok ng Promised Land? Anong ginawa ni David after niyang patayin si Goliath? Anong ginawa ng mga apostles, mga disciples after silang buhusan ng Holy Spirit? Anong ginawa ni Pablo after niyang ma-encounter personal ang Panginoon? Huminto ba silang lahat? Napagod na ba sila? Masaya na ba sila? Yes, Lord, ganda, na-encounter na kita. Okay na to, kontento na ako, sapat na to, hanggang dito na lang ako. But we all know, as you read the Bible, they never stop. Tama ba? After a great encounter, they long for a great encounter. After ng isang malaking bagay na ginawa ni Lord, they long and desire and serve God more. Amen. Tandaan niyo po itong mabuti. After ng isang matinding pagkilos ng Diyos, dapat parati may kasunod. Sabi sa katabi mo, sundan mo. Alright? Hindi pwedeng matapos yung ginawa ni Lord last Sunday sa buhay mo. Hindi pwedeng yung apoy panghanggan dun lang. Tama? Okay, God showed us His mighty power not just to impress us. Tandaan mo na ang goal ni Lord sa iyo ay hindi magpasikat lang.
Tama, hindi siya member ng Showtime. Okay, may Showtime pa ba? Okay, hindi na kasi ako nanonood ng TV. Tama, ang goal ni Lord sa buhay mo ay hindi pinakita ni Lord yung kapangyarihan niya sa buhay mo at kakayanan niya sa buhay mo para i-impress ka lang. Hello, ito ako, magaling ako, malakas ako. That's not the goal. PowerPoint po. God showed His immense power to us, to inspire us, to challenge us, to believe more, to dream more, to trust more, to obey Him more. Bakit pinakita ni Lord yung kakayanan niya, yung galing niya, yung lakas niya? Tama, bakit pinakilala niya sa iyo, Lord, sa iyo, ang sarili niya as a God that is able? Because gusto ka ni Lord i-inspire na meron pang ilalabas si Lord sa iyo. At gusto kang hamunin ni Lord na may magagawa pa siya sa buhay mo na hindi ka lang panghanggan dyan. Gusto kang itulak ni Lord na manampalataya pa, mangarap pa, magtiwala pa, at sumunod pa sa Panginoon. Ilan dito handang sumunod sa Panginoon? Ilan dito handa pang mangarap pa ng mas malaki? Amen? Di ba? We will not be doing conference yearly. Hindi po tayo ganon. Okay, pero tinanong ko si Lord, what's next? What's next? 5 years from now, babalik tayo sa Alonte. Pupunuin natin yon. Ilan dito sasama? Amen? Ilan dito sasama? Amen. At ilan dito, hindi lang sasama, pero mula ngayong araw na to, magre-ready tayo para doon sa, di ba? Araw na yon, 5 years from now, we will be, experiencing again, another great move of God. At kasali ka na doon. Tama? After witnessing and after experiencing the mighty work of God, our response should be more and more and not less of less. Di ba? Kasi hindi pwede, tama, na naranasan mo yung kapangyarihan ni Lord, tapos ang response mo, pakonti ng pakonti. Ang pagsunod mo, pabawas ng pabawas. Ang pananampalataya mo, pahina ng pahina. Hindi pwede. Dapat kada bagay, kada galaw, kada movement na nararanasan mo mula kay Lord, ang response mo, Lord, I want more. More of your presence. More of your fire. More of your greatness. More of your faithfulness. Bakit? Because our God is the God of more and not the God of less. Hindi ka dapat pabawas. Amen? Hindi ka dapat pahina. Dapat palakas. Dapat palaki. So what do we need to do after an amazing work of God? Ano dapat gawin? After ipakita, ipamalas ni Lord sa ating kagalingan niya. What's next? Ilan dito gusto ng next? Tinanong ko si Lord, Lord, anong next? After namin gumawa ng malaking bagay, milestone, achievement mo to sa amin, ano gusto mong punuin namin? Kasi naghahanap ako, Lord, saan mo kami dadalhin? Ano gusto mong gawin namin? But you know what? Number 1, what's next? Okay, bago natin punuin at ikutin ang lahat ng Coliseum Arena dito sa South, okay, ang gusto mangyari ni Lord, what's next? Sabi niya, Nak, bago kayo pumuno ng iba't ibang lugar, punuin niyo muna ang buhay niyo ng ako. You need to be filled with God, with more of God. Anong pumupuno sa'yo? Okay? Because we cannot fill, tama ba? We cannot fill coliseums, we cannot fill, yung mga lugar na yan, kung after ipakilala ni Lord ang sarili niya sa atin, still, punong-puno ka pa rin ng sarili mo at hindi punong-puno ng Diyos. After witnessing and experiencing what God is capable of doing. Tama? Kasi naranasan mo na Namalas mo, nakita mo, na-experience mo firsthand ano kayang gawin ng Diyos. Kaya ni Lord gumamit ng maliit. Kayang gumamit ni Lord ng ordinaryo. Kaya niyang bumago ng buhay. Kaya niyang mag-bless ng buhay. Diba? Na-witness nyo lahat yung mga testimonies po doon. Mga ordinaryong tao. Tama? Okay? Mga tao nag-umpisa na walang kakayanan. Mga tao nag-umpisa na bagsak, lukmok, saksad. But God is able to raise them up. God is able to use them. God is able to bless them. Diba? Makakita ka ng yung lahat ng tumayo doon ng mga CEO, hindi po yun mga mayayaman at sa umpisa. At hindi yun lahat na mayagpag lahat. Lahat yun nalugi, lahat yun natalo, lahat yun sumadsad, pero able si Lord na ibangon silang lahat. At ngayon, kung anong meron sila, ginagamit ng Diyos. Yung mga nag-testimony po doon, lahat po yun, hindi yun mga malalakas, mga mahihina, mga sugatan, mga bagsak, mga problemado, pero lahat yun nagawang ayusin ni Lord. Kaya ni Lord. So after mo makita anong kayang gawin ni Lord, ano dapat gawin? The good thing, the better thing, the best thing to do is to pursue that God. Amen? Nalaman mo na yung kayang gawin ng Diyos Tama? Di ba nga, totoo lang, sa school nga, pag nalaman mo, pambiran, talino nito, didikitan ko to. Talino Tama? Ang galing nito sa negosyo, didikitan ko yan. Bakit? Ang galing yan sa negosyo, kikilalanin ko pa yan. Tama, ganun din. Nalaman mo na God is able. So ano dapat mong gawin ngayon? Pursue that God.
Kilalanin mo yung Diyos na yun. Magaling pala siya eh. Malakas pala siya. Makapangyarihan pala siya. Kilalanin mo pa, diskubrihin mo pa, hukayin mo pa, laliman mo pa yung pagkakakilala mo sa Kanya para malaman mo kung ano pa yung kaya niyang gawin sa buhay mo. Amen? Because sa level nga ng understanding mo ngayon, gumagalaw na siya. How much more pa kung lalalim ka pa? Amen? Know God truly and deeply. Kilalanin mo si Lord. Don't be contented with having little knowledge or understanding about God. Okay na may knowledge ka, pero huwag kang makontento hanggang dyan ka lang. Ama, huwag kang makontento na yung alam mo tungkol kay Lord ay galing lang sa mga tao na tinuro sa'yo. Okay yan, mini-mentor ka, nila life group ka, sinesharean ka. Pero dapat ikaw personally, kinikilala mo si Lord. Read your Bible, open your Bible, know God, discover God, have a personal understanding about God. Amen. Matthew 13, 44 to 45. Ganda po ng parable na to. Sabi dito, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. Ang kaharian daw ng Diyos ay tungkol sa isang napakatinding kayamanan na nahukay sa isang lote, sa isang lupa. Di ba? Kung ikaw, di ba, nakakita ka ng napakatinding kayamanan sa lupa ng kapitbahay mo, anong gagawin mo? Hindi niya alam. So, ganun na nangyari. When a man found it, he hid it again. Tinakpan niya. Nakahukay siya di natin alam kung gaano katinding kayamanan. So, tinabunan niya uli. At ang ginawa niya, then in his joy, went and sold all he had. Di niya po ninakaw, ha? Kasi baka mamaya, okay? Di ba, pwede pala yun, itago ko na lang, okay? Di ba? Okay? So, ang ginawa niya, umuwi siya, binenta raw niya lahat ng gamit niya, ari-arian niya, at binili niya yung lupa na yun. Alright? Hello? Nagpatuloy pa siya, verse 45. Again, the kingdom of heaven is like a merchant, para daw isang businessman, na naghahanap ng napakagandang perlas. At nung nakita niya yun, verse 46, when he found one of great value. Alright? Andyan po, next natin. Verse 46, when he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Alright? Same lang. Ano ibig sabihin nito, pambira? Nung nakakita daw sila ng pinakamatinding kayamanan, what they did is they sold everything at binili nila yun. Bakit? Pambira, pinakamatinding kayamanan yun eh. Ano ibig sabihin? Nahanap mo na, nakita mo na ng malapitan, naranasan mo na ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, bibitaw ka pa ba? Nasaksihan mo na yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya niyang gawin sa pamilya mo, sa calling mo, sa ministry mo, sa business mo, sa career mo, sa pangarap mo. Aayaw ka pa ba? Amen? You already found the greatest treasure of your life and that is Jesus. Nakita mo na yung pinakamatinding perlas ng buhay mo. Nahukay mo na yung pinakamatinding kayamanan mo. What do you need to do? Go home, leave everything, sold everything, give up everything. Tama? Okay, and you know what? Embrace Jesus. Know Jesus in your life, the greatest, the almighty, the unlimited, the infinite, the powerful God that is able to do everything in your life. Able siyang sumama sa iyo kahit saan ka pumunta. Able siyang pagalingin ka. Able siyang i-bless ka. Able siyang i-sustain ka. Amen? Kapag nahanap mo na si Lord, then you know what? Huwag mo nang bitawan pa. Amen? When Apostle Paul encountered and experienced Jesus personally, what Apostle Paul did next is he threw away everything and followed Jesus. Philippians 3 verse 8. Philippians 3 verse 8, what is more? I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Grabe yun. Diba? Sabi niya, pambira, I consider everything a loss because of the surpassing worth. Para kay Paul, surpassing yung worth. Para kay Pablo, pinakamataas, pinakamatindi, pinakamaganda yung pinakamataas ang value ng pagkakakilala niya kay Jesus. What is the worth of knowing Jesus for you? Ano yung worth? Gaano kataas? Gaano mo pinapahalagahan? Kaya yung pagkakakilala mo kay Lord. Sabi ni Paul, for whose sake I have lost all things. For whose sake are you losing all things that you have? For whose sake are you losing your money? For whose sake are you losing your time, your energy? For whose sake are you losing your talent? Willing nga tayong gumasta at magwaldas para sa kung kani-kanino at para sa wala eh.
Hello, may kausap pa ba ako dito? Ilan dito, totoo lang, aamin. Okay? Diba, napakalaking porsyento ng kayamanan mo, winaldas mo sa bisyo. Winaldas mo sa sugal. Diba, winaldas mo sa mga bagay na pinagkakaadikan mo. Diba? Ilan dito aamin, winaldas mo ang buhay mo. Okay, sa maling tao. Willing nga tayong mawalan para sa mga, alam mo yon, mga wala na sa buhay natin ngayon eh. Amen. How much more dapat are we willing, di ba, na mawalan para kay Jesus na mula nung umpisa hanggang ngayon, hindi naman nawawala at hindi talaga mawawala sa buhay mo. Amen. For whose sake I have lost all things. Paul was so proud of losing everything for Jesus. Tama, maraming tao, totoo lang, mali ang understanding. Sabi, alam mo, pinagmamalaki ni Pablo nung nakilala niya ang Panginoon, hindi yung mga bagay na nakuha niya. Walang pong problema eh. We should be proud of the things. Nakapundar tayo ng bahay, nakabili ng kotse, gumanda negosyo, etc. etc. Maganda lahat yan. Tama. Pero sabi ni Pablo, sabi niya, pinakamatinding bagay na pinagmamalaki ko, hindi yung nakuha ko kay Kristo, kundi ano yung nawala sa akin para makilala ko si Kristo, that I may gain Christ. Amen. Sabi ni Pablo, kung mawawala lahat ng ito at ang kapalit makilala ko si Lord, sabi niya, I consider this garbage. Basura to. O ito yung kayamanan ko, ang makilala si Lord. Amen. PowerPoint po. You do not trade God to know and to have everything. You trade everything to know more and to have more of God in your life. Amen. Huwag mong ipagpalit yung everything mo para lang, di ba, huwag mong ipagpalit ang Diyos para makuha mo yung everything. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Yung everything ni Paul, tinrade niya to gain Christ. Huwag mong iwan ang Diyos para sa everything. Iwan mo ang everything para sa Diyos, para makilala mo ng malaliman ng Diyos. Amen. Kaya hindi ko maintindihan yung maraming tao na kailangan nila lumayo kay Lord para daw makuha nila yung gusto nila. Ha? Okay? Hello? Ba't ka humintong maglingkod? Ba't ka humintong kumilala kay Lord? Kasi, kaya ang dami kong nag-aaral kasi ako. Bakit? Kalaban ba ni Lord yung pag-aaral mo? Babagsak ka ba pag naglingkod ka kay Lord? Hello? Andiyan ba kayo? Amen. Hindi ko maintindihan yung mga tao na kailangan daw nilang umalis sa church, kailangan daw nilang, alam mo yun, bitawan muna yung mga bagay na pinagagawa sa kanila ni Lord para maging matagumpay sila sa buhay. Bakit? Kalaban ba ng pangarap mo ang Diyos? Kalaban ba ng kabuhayan mo ang Diyos? Kalaban ba ng karir mo ang Diyos? Kalaban ba ng pagganda ng buhay mo? Hindi ba gaganda ang buhay mo pag naglingkod ka kay Lord? Hello, huwag mong iwan ang Diyos para sa everything. Hello, because pag sinama mo ang Diyos at inuna mo ang Diyos at kinilala mo ang Diyos, then you know what? Lahat ng bagay kaya namang idagdag ng Diyos sa'yo. Okay? PowerPoint po, knowing God more and more is everything. Amen? Hello? Tumigil na tayo, di ba? Tumigil ka ng iwan ng Diyos para lang makuha mo. Hindi mo kailangang iwan ng Diyos para gumanda buhay mo. In fact, hindi gaganda ang buhay mo kung iiwan mo ang Diyos. Okay, knowing God, ang makilala ang Diyos, ang lumalim sa pagkakakilala sa Diyos, ang madiskubre kung sino ang Diyos at kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa'yo, yun ang everything. You know what's the greatest error in life? What's your greatest error in life? Your greatest error in life is not when you fail in your career. Kasi ang dami naman nag-fail. Not when you fail in your business. Not when you fail in your ministry. Not when you fail in your calling. Not when you fail in your studies. Okay, PowerPoint po, your greatest error in life is when you fail to know God truly and deeply. Pinakamalaking pagkakamali mo sa buhay mo ay kapag nag-fail kang kilalanin kung sino ang Diyos, kung gaano kalaki ang Diyos, kung gaano kaganda yung plano ng Diyos sa buhay mo, kung saan ka pa kayang dali ng Diyos, at kung ano yung mga bagay na gusto ng Diyos gawin sa buhay mo. You don't know. Amen? Kaya you don't fail. You know God. Bakit? In fact, kaya ka nga nag-fail at kaya ka mag-fail sa buhay at sa iba't ibang area ng buhay mo, it's because you fail to know God truly and deeply. Amen. Kilalanin mo ang Diyos.
Okay, PowerPoint po. Knowing God truly and deeply is your greatest achievement and your greatest advantage. Anong lamang mo sa iba? Matalino ka? Daming matalino. Tama? Hello? Ang daming summa cum laude, magna cum laude. Ang daming matatalino. Ang malakas ka, ang daming malakas. Hello? Ano advantage mo? Madiskarte ka? Ang daming madiskarte. Tama? Anong advantage mo? Anong advantage mo? Kilala mo yung Diyos, alam mo kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, sumasama ka sa Diyos, sinasamahan ka ng Diyos. Tama? God is our greatest advantage. Kasama ko si Lord. Amen ba? Lamang parati ang kilalang kilala at patuloy na nagpapakalalim sa pagkakakilala sa Diyos. So what's next? Okay? Anong kailangan nating gawin? Okay? Gumawa ng malalaking bagay para kay Lord. Yes, maganda yan. Pero sabi ni Lord, kilalanin niyo muna ako. Kasi pag hindi mo ako kilala, okay, pag hindi mo ako kilala, isang araw mapapagod ka sa mga bagay na ginagawa mo sa buhay mo. Amen? Hello? Doing big things for God ay dapat sinasabayan ng knowing God bigger. Amen? Okay, kaya maraming napagod, kaya maraming na-burnout. Bakit? Kasi gumawa lang ng malaki para sa Diyos, pero huminto namang kilalanin yung Diyos na malaki. Amen? Hindi ka mapapagod sa mga bagay na ipagagawa ng Diyos sa'yo, gaano man to kalaki, kapag hindi ka tumitigil na kilalanin ng Diyos. Because the more you know God, okay, the more you become excited, okay, of serving God. Kaya sabi po ni J.I. Packer, what were we made for? Para saan ba? Bakit tayo ginawa? Sabi niya, to know God. What aim should we have in life? Ano dapat ang aim? Ano dapat ang goal natin sa buhay natin? To know God. What is eternal life that Jesus gives? Ano yung buhay na walang hanggan na ino-offer sa atin? To know God. What is the best thing in life? To know God. What in humans gives God most pleasure? Ano daw yung pinakamatinding bagay na nagbibigay ng mataas na kasiyaan sa Diyos? Knowledge of Himself. Yung lumalim ka sa pagkakakilala mo sa Diyos. Yung nakilala mo siya ng lubusan. You know what, church? Hindi po hihinto yung paggalaw ni Lord sa atin. If hindi huminto yung pagkilala mo sa Kanya. Amen. Don't stop knowing God. Because gusto ko mong malaman mo, okay, kahit pa mabuhay ka ng 1,000 taon dito sa lupa, hindi mauubos yung pagkakakilala mo kay Lord. God is so big. God is so huge. Diba? Na everyday makikilala mo siya at everyday magpapakilala siya sa'yo. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 2, ano po kailangan natin gawin? Okay? Believe God more and more. Believe God more and more. Because, diba, hindi mo nakilala ang Diyos para lang makilala mo siya. Hindi nagpapakilala ang Diyos sa'yo para makilala mo lang siya, para lang matuwa ka sa Kanya, para lang ma-impress siya. Okay? Diba? Hindi si Lord artista. Okay? Hindi siya celebrity. Amen? Okay? Anong purpose? Bakit gusto ni Lord kilalanin mo siya? Para maniwala ka lalo sa Kanya. Faith is a choice and not a feeling. Yung pananampalataya po, choice yan at hindi yan pakiramdam na, okay, di ba, nananampalataya ako ngayon kasi maganda pakiramdam ko. Paano pag hindi na? Kasi masaya ako ngayon, paano pag malungkot ka? Kasi maganda yung nangyayari ngayon sa akin, paano pag hindi na? So faith is a choice. Choice mo yan, manampalataya, kahit paanong sitwasyon, kahit anong panahon, kahit anong nangyayari, maganda, pangit, magaan, mabigat, tama, nananalo, natatalo. Faith also is a decision, not an accident. Pananampalataya ay desisyon. Hindi yan aksidente. Di ba? Ang dami dito, bago lang. Pero kahit kabago-bago mo pa lang, nakasama ka na kagad sa malaki ang bagay na ginawa ni Lord. Bakit? Desisyon mong sumali. Desisyon mong sumama. Desisyon mo kasing itulak ang sarili mo at sabihin, Lord, gusto ko maging part ng gawain mo. Gusto ko maging part ng malaking bagay na ginagawa mo. Faith is always a decision. Faith is active and progressive, not passive. Ama, yung pananampalataya ay buhay, umuusad, umaandar, at hindi passive. Sabihin ng passive, nakatayo lang, parang statwa. Wala nangyayari, walang movement. PowerPoint po, faith is the result of your choices and personal decision to know God more and more. Kaya ka may faith ngayon, kaya ka nananampalataya ngayon. Bakit?
Resulta yan ng mga choices na pinili mo at desisyon mong ginawa na kahit na anong mangyari, Lord, kikilalanin kita. Kaya ka nananampalataya ngayon sa Diyos. Bakit? Nag-decide ka at pinili mong kilalanin ng Diyos. Hindi lalaki at hindi lalakas ang faith mo kung ang liit-liit at babaw-babaw ng pagkakakilala mo sa Diyos. Amen? Hello? God showed you His ability and allowed you to experience His power for you to know Him more and for you to believe in Him more. Kaya nagpakilala si Lord. Kaya nagpapakilala ang Diyos para lalo kang lumalim sa Kanya at para lalo kang manampalataya sa Kanya. Pinalaya ng Diyos ang Israel mula sa kamay ni Pharaoh. Bakit? Para lalo silang maniwala sa Kanya. Hinati ni Lord ang dagat para tumawid sila, para lalo silang maniwala. Nag-provide si Lord ng pagkain, manna for 40 days sa Israel. Bakit? Para lalo silang maniwala. Lahat ng bagay na ginawa, ginagawa at gagawin pa ng Diyos sa'yo, sa atin, lahat yon para maniwala ka. Amen. Life is about believing. Amen. Life is about believing. PowerPoint po. Malalaman mo na umuusad ng tama ang buhay mo kapag habang tumatagal, tumitindi yung pananampalataya mo. Malalaman mo tama yung progression ng buhay mo. Bakit? Habang tumatagal ka, tumataas, tumitindi yung pananampalataya mo. Ang tamang progression ng buhay, dapat papuntang believing more. Because hindi pwedeng nakilala mo si Lord, na-witness mo si Lord, na-experience mo si Lord, tas afternoon, di ba, ang response mo, doubt. Hindi pwede yun. Tama? Hindi pwede na nakita mo, na malas mo kung gaano kagaling, gaano kalakas ang kapangyarihan ng Diyos, tapos afternoon magdududa ka pa rin. Yun exactly ang dahilan bakit bad trip si Lord sa Israelites. Bakit? Pambira, sabi ni Lord, pinulbos ko yung Egypt. Nilabas ko kayo sa Egypt gamit ang makapangyarihan kong kamay. It took me 10 plagues, 10 powerful and supernatural things. Basahin niyo yung Bible niyo, balikan niyo yung book of Exodus. Makikita niyo kung paano nilabas ng Diyos. Kasi ang tigas ng puso ni Pharaoh, hindi sila palalayain. Tama, kaya 10 matitinding plagues. Alright, ginawang pula ni Lord, ginawang dugo ni Lord lahat ng tubig sa Egypt. Pinadilim ni Lord ang buong Egypt. At lahat ng ito nangyayari lang sa Egypt, pero doon sa kampo ng Israelites hindi nangyayari. Pinadalan sila ng mga balang, pinadalan sila ng hailstorm, alright? Lahat ng milagro ginawa ni Lord para lang palabasin sila. Tapos paglabas nila ng Egypt, may kalaban, matatakot sila. Sabi ni Lord, Nak, I already showed you what I am capable of. Hinati ko yung dagat, tapos paglakad nyo lang ng konti, may problema kayo sa tubig, magdududa na naman kayo. Hinati ko ngayon tubig eh. Andiyan ba kayo? Hello, ang tamang progression ng buhay, dapat habang tumatagal ka, habang nakikilala mo ang Diyos, habang nararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, habang nagpo-provide si Lord sa iyo, habang ginagamit ka ni Lord, dapat lalong tumataas ang pananampalataya mo sa Kanya. Amen? Kung habang tumatagal, doubt, worries, panic, stress, and fear, ang parami ng parami at palaki ng palaki sa buhay mo, that means, wala kang progress, kapatid. That means mali ang progression ng buhay mo. That means tumatanda ka ng paurong. Aray ko. Hello? That means hindi ka nagmamature. You are not maturing, you are deteriorating. That means you are not increasing, you are decreasing. That means you are just growing old. But you are not growing up. Hello? Wala akong problema sa pagtanda kasi lahat naman tayo tatanda. Ang problema, yung tumanda ka lang pero hindi ka naman nag-mature. Amen? Yung tumanda ka lang pero hindi ka naman lumago, hindi ka naman lumakas. Tumanda kang tampuhin, tumanda ka, tama ba, na madrama, tumanda kang matatakutin, tumanda kang warrior. Hello? Tumanda kang puno ng pagdududa, tumanda kang puno ng negatibo yung buhay mo. Dapat habang tumatanda tayo, lumalakas ang pananampalataya natin. Dapat habang tumatanda tayo, tumitibay ang faith natin. Dapat habang tumatanda tayo, nakikilala mo ang Diyos, naniniwala ka sa kakayahan ng Diyos.
lumalapit ka sa Diyos, napupuno ka ng pananampalataya, nagbabago yung outlook mo, kaya ng Diyos yan. Amen? Hello? Dapat as we grow old, we grow up as well. Amen? Hello? Kung gusto mong sumulong, umandar, umusad ng tama ang buhay mo, patindihin mo at palakihin mo yung pananampalataya mo sa Diyos. Saan manggagaling? Again, babalik tayo sa point number 1, knowing God. Kilalanin mo ang Diyos. Alright? Dapat kilala mo si Lord. Okay? Napaka-importante na kilala mo si Lord. Bakit? Kasi yung faith mo, depende lang parati yan sa pagkakilala mo kay Lord. The more you know God, the more you believe in God. The more your knowledge of God increases, the more your faith increases. Diba? Romans 8:28, ano po sabi dyan? And we know. Ano yung bagay na alam mo? What do you know? Kasi yung alam mo, yun ang paniniwalaan mo. The more you know, di ba, the higher you believe. The little you know, the little you believe. Sabi ng Bible, sabi ni Paul, and we know. Ano yung alam mo? Depende yung pananampalataya mo at gagawin mo sa mga bagay na alam mo. Because hindi ka maniniwala sa isang bagay na hindi mo alam. At hindi ka gagawa ng isang bagay na hindi mo alam. Tama, we know that in all things God works. Alright, may kausap kami noong nakaraan. Sabi niya, alam mo, hindi ko maintindihan to. Bakit? Di ba, ano po yun? Sabi niya, bakit kasi kung sino pa yung masasama, sila yung matagal mamatay. At kung sino yung mga mabubuti, sila yung mga madadaling mamatay. Di ba? Tingnan mo kay katabi mo, mukha ba siyang masama? Sabi mo, tatagal ka pa. Di ba? Kapag mukha ka mabuti, sabi mo, uy, malapit-lapit ka na. Totoo ba yon? That's not true. Hindi totoo yan. Pag binasa niyo po ang Bible, lahat ng masasama ang bilis mamatay. Okay? Hindi o tumatagal ang buhay ng mga masasama. Okay? Namamatay sila agad. Tinatapos sila ni Lord. Sino mahaba ang buhay? Yung mga sumusunod kay Lord. Tama ba? Sabi nung isa, bakit lahat ng kilala ko masama? Kasi yun ang problema. Ano po problema? Puro masasama lang kasi kilala mo. Baguhin mo yung mga kilala mong tao. Okay? Kaya puro masasama lang, puro lang ang nakikita mo masama, matagal mamatay. Wala ka naman kasing kilalang mabuting tao. Wala ka naman kilalang naglilingkod kay Lord. Wala ka naman kilalang sumusunod kay Lord. Ang kilala mo lang, puro sanggano, puro siraulo, puro drug addict, tama ba? Hello? Baguhin mo yung mga tao nasa paligid mo. Yun lang ang alam niya, kaya hanggang doon lang ang pananampalataya niya. Baguhin mo yung alam mo. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Si Pablo, ba't antindi mananampalataya? Kahit anong sitwasyon, nakakulong, nananampalataya. Walang makain, nananampalataya. Pine-persecute, nananampalataya. Excuse me po. Ang hirap ng buhay, nananampalataya. Pagod na pagod, nagsiserve pa rin. Bakit? Yun eh. Sabi ni Pablo, alam ko kasi na sa lahat ng bagay kayang gumalaw ng Diyos. Pag alam mo na sa lahat ng bagay kayang gumalaw ng Diyos, kahit nasang sitwasyon ka, susunod ka kay Lord. Pag alam mo na kaya ng Diyos gumalaw sa buhay mo, kahit masaya ka, malungkot ka, nananalo ka, natatalo ka, maganda buhay mo, o hindi maganda, hindi ka titigil mananampalataya kay Lord. Because alam mo. Amen. Pakisabi nga sa katabi mo, baguhin mo yung alam mo. Amen. Baguhin mo yung faith mo because we know dapat yung alam mo connected kay Lord. Kasi kung yung alam mo puro kawalang hiyaan lang, ang alam lang kasi natin, puro mga bagay na masaya lang, trip-trip lang, pero wala namang pampaganda ng buhay natin. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Tinuruan tayo ng mundo, diba, na ang alamin mo lang kung anong magpapasaya sa'yo. Huwag mo nang isipin kung tama o mali yan, basta pinapasaya ka. Hello? Alamin mo kung sino ang Diyos. Alamin mo kung anong kayang gawin ng Diyos sa'yo. Okay? Faith mo ang magdadala sa'yo. Faith mo ang nagdala sa'yo sa kung nasan ka ngayon. Tama? Faith natin ang dahilan. Ba't nandito tayo ngayon? Faith natin ang nagdala sa atin sa Alonte. At faith din natin ang magdadala sa atin sa kung saan pa tayo dadali ng Diyos.
Faith mo ang nagdalagay sa'yo kung saan kung nasan ka ngayon. Faith mo ang nagbigay ng negosyo na meron ka ngayon. Faith mo ang nagbigay sa'yo ng trabaho na meron ka ngayon. Faith mo ang nagbigay ng buhay na meron ka ngayon. At faith mo pa rin ang magdadala sa'yo sa mas magandang estado ng buhay mo. Manampalataya, huwag mong tigilan at huwag mong liitan at huwag mong limitahan ang pananampalataya mo. PowerPoint po. Your capacity to believe is the measurement of what God can do to your life. Amen? Kung hanggang saan lang ang kaya mong paniwalaan sa Diyos, hanggang doon lang ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kung naniniwala ka na hanggang dito lang si Lord sa'yo, ay hindi na kaya ni Lord yan. Hanggang dito lang, paglampas dyan, imposible na yan. Hindi na kaya ayusin ni Lord yung pamilya namin. Hindi na kaya ako ni Lord ibangon. Hindi na ako kayang gamitin ng Diyos. Well, hanggang doon na lang. Bakit? Hanggang doon lang pinaniniwalaan mo eh. Amen? PowerPoint again. God cannot do beyond what you cannot believe. What you can't believe, He can do to you. Hindi lalampas ang kakayanan, ang kayang gawin ng Diyos sa mga bagay na hindi ka naman naniniwala na kayang gumalaw ni Lord. Ama, kaya kung gusto mong gumalaw si Lord sa buhay mo ng buong buo, maniwala ka. Lord, you can change me. Lord, kaya mo akong palayain sa bisyo ko. Kaya mong baguhin ang buhay ko. Kaya mong tanggalin lahat ng mga mali sa isip ko at sa puso ko. Kaya mong tanggalin ang mga maling salita na lumalabas sa bibig ko. Kaya mong tanggalin lahat ng addictions na meron ako. Kaya mong ayusin ang pamilya namin. Kaya mo akong bigyan ng magandang kinabukasan. Amen. Kaya ng Diyos. Able ang Diyos. Nagawa na ng Diyos sa ibang tao, magagawa din sa iyo. Amen. Mark 6:55-6. He could not do any miracle there except lay His hands on a few sick people and heal them. Hindi raw makagalaw si Lord, konti lang, hindi siya makapag-perform ng matitinding bagay. Okay, except makapagpagaling ng ilang taong may sakit. Bakit? Verse 6, He was amazed at their lack of faith. Minsan na lang matuwa si Lord sa'yo sa kawalan pa ng pananampalataya mo. Alam mo, nakakatuwa ka. Dami ko nang ginawa sa buhay mo, hanggang ngayon nagdududa ka pa din. Tuwan-tuwa ko sa'yo, gusto ko nga kitang kurutin. Alam mo, tuwan-tuwa ko sa'yo, di ba? Bakit? Kasi Lord, ang dami ko nang pinrovide sa'yo. Lahat ng mga pangangailangan mo, nag-provide ako, tapos ngayon nangangailangan ka, natatakot ka na naman. Nakakatuwa ka, di ba? Gusto kitang tirisin. Hello? May kusama ba ako dito? Di ba? Increase your capacity to believe and you will see an increase of progress in your life. Maniwala ng maniwala. Huwag mong limitahan ang pananampalataya mo. Believe. Believe, kaya ni Lord, may gagawin si Lord, walang imposible kay Lord, walang mahirap sa Diyos, abot ako ni Lord. Amen? There's nothing that God cannot do in my life, in my family, in my ministry, in my dreams, in my career, in my business. Walang imposible. Kaya ni Lord. That is not blind faith. Hindi po yan blind faith. Okay? This is faith based on your knowledge about God. Kaya nga dapat increasing yung knowledge mo kay Lord. Diba? Kaya dapat tuloy-tuloy ang pagkakakilala mo kay Lord because habang tuloy-tuloy yung pagkakakilala mo kay Lord, tuloy-tuloy yung pananampalataya mo sa Diyos. Hindi nyo napansin, pag humihinto kayong lumapit kay Lord, humihinto din yung pananampalataya mong maniwala. Amen? Tama ba? Hello, ano po number 1? Number 1 is know God more and more. Number 2, believe God more and more. And last, number 3, serve and obey God more and more. Why? Bakit? Kasi nga, kaya mo nakilala si Lord para manampalataya. At kaya ka nananampalataya. Bakit? Para maglingkod at sumunod sa Diyos. The more you know God, the more you believe in God. And the more you believe in God, okay, the more you serve and obey God. The result of your faith is serving and obeying. Diba? Yung paglilingkod mo sa Diyos at pagsunod mo sa Diyos, reflection niya ng lalim at lawak ng pananampalataya mo sa Diyos. Diba? Because the one, sige po, PowerPoint. Because the one who knows God and believes in God more is the one who will always serve God and obey God more. Yung totoong kilala ang Diyos at yung totoong naniniwala sa Diyos ay totoo at totoong maglilingkod sa Diyos ng buong buo. Hindi mo kasi pwedeng sabing lumalaki at tumitindi ang pagkakakilala at pananampalataya mo sa Diyos, tas kumukonti, humihina at bumabagal ang paglilingkod at pagsunod mo. Tama? Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, grabe, ang tindi ng pagkakakilala ko sa iyo. Ganun ba? Oo nga Lord, grabe, natutuwa nga ako, ang tindi ng faith ko. Sige nak, gawin mo nga to. Ayoko nga. Di ba?
Lord, grabe, ang tindi ng encounter ko sa'yo. Grabe yung revelation mo, grabe yung presence mo, ang tindi-tindi. Grabe, Lord, I believe in you more. Ganun ba, nak? Sige, nak, gawin nga natin to. Ayoko, Lord, mahirap yan. Di pwede yun. Alright, PowerPoint po. Those who know God and believe in God truly will always serve and obey God fully. Yung totoong kilala ang Diyos, yung totoong nakikilala ang Diyos, at yung totoong nananampalataya kay Lord, ay susunod, maglilingkod ng buo. Amen? Tama? Genesis 6:22. Noah believed in God. That is why sabi ng Bible, Noah did everything just as God commanded him. Ang totoong naniniwala, susunod. Amen? Exodus 40 verse 16. Moses did everything just as the Lord commanded him. Hello, andiyan pa ba kayo? 1 Kings 15:5. For David had done what was pleasing in the Lord's sight and had obeyed the Lord's commands throughout his life. Sumunod ng buo. Sumablay lang ng isang beses, wala namang perfect. Pero after nun, sumunod uli. Amen. Huwag tayong masanay na sumuway. Masanay tayong sumunod. Amen. Acts 26:19. So then, King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven. Si Pablo, kilalang kilala niya ang Diyos, nananampalataya sa Diyos. Kaya nga sabi niya, alam niyo po yan, hindi ako sumuway sa pangarap, sa vision ng Diyos para sa akin. Sumunod. Amen? Sabi po ni J.I. Packer uli, okay, there's a big difference between knowing God and knowing about God. Okay? Malaking malaki yan. Like sa negosyo. Malaking malaki yung alam mo tong negosyong ito at may alam ka lang sa negosyong ito. Yung alam na alam yung negosyong ito, magtatagumpay yun. Alam niya yung negosyo, pasikot-sikot eh. Pero yung may alam lang ng konti doon sa negosyo na yon, pag nagnegosyo yun, babagsak yun. Bakit? May alam lang siya, pero hindi niya alam. Yun yung kaibahan. Malaki yung pagkakaiba ng kilala mo ang Diyos sa kilala mo, may alam ka lang tungkol sa Diyos. Don't just know God. Okay, based from what you've heard. Kilalanin mo si Lord ng totoo. Amen. Maganda yon, tinuturo po namin every Sunday. Pinapakilala sa iyo ang Diyos. Pinapakilala sa iyo ang Diyos every life group, every mentoring, every satellite, every conference. Maganda yon, kailangan natin yon. Pero dapat ikaw, dito nalibre na po kayo buong buhay nyo. Diba? Sarap, diba? Nilibre ka samgyup, nilibre ka eat all you can. Sarap, tama ba? Pero hindi naman pwedeng iasa mo yung buhay mo sa libre. Kakain ka rin, ipapakainin mo rin. Bakit hindi ka naman araw-araw nililibre? Tama? Uuwi ka, magluluto ka. Okay, pakakainin mo sarili mo. Ganon din sa Christian life. Pinapakain ka ng iba, pero dapat uuwi ka, pakakainin mo sarili mo. Huwag mong iasa yung growth mo sa iba. Huwag mong iasa yung understanding and knowledge mo kay Lord sa iba. Dapat ikaw, gusto mo, gumagawa ka ng desisyon, tinutulak mo sarili mo, kilalanin ang Diyos. Amen? Hindi ka pwedeng haharap sa langit at sabihin ni Lord, Nak, okay, kilala mo ba ako? Opo, Lord, sabi nung mentor ko kasi ikaw si ano eh. Sabi nung pastor namin eh. Hello? Diba? Dapat kilala mo si Lord. The secret to obeying and serving God fully is to know God truly. Kilalanin mo. Habang nakikilala mo ang Diyos, maniwala ka, you know what? Yung joy mo, nasaan? Sa paglilingkod. Amen. The more mo nakikilala si Lord, the more, di ba, na magbabago yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Tama? Dati ang iniiyakan mo, di ba, binreak ka ng jowa mo, hindi ka nireplyan, nag-away kayo. Pero habang nakikilala mo si Lord, magugulat ka, saan ka na umiiyak sa presence ni Lord? Tama ba? Umiiyak ka na. Okay, saan? Sa habang nagbabasa ka ng Bible. Nababago yung desire ng puso ng isang tao the more you know God. Amen? It's so hard. It's so hard not to obey God when you know God fully. Ang hirap hindi sundin ng Diyos pag kilala mo ang Diyos. Nakakahiya. Amen? Pag kilala mo si Lord, you know what? Mahihiya kang hindi sumunod. Kaya malalaman mo kapag humihina
Pag humihina na at bumabagal na yung pagsunod mo, indicator yan, bumababaw at humihinto na naman ang pagkilala mo sa Diyos. Tama. PowerPoint po. I'm about to end. The key to a progressive, victorious life is to have a consistent life of knowing God. Ilan dito gusto mo tuloy-tuloy na nananalo ka sa buhay? Nasusi, tuloy-tuloy. Araw-araw na pagkilala sa Diyos. You know what? Recently lang po, meron ako na-meet na isang pastor na kinuha kasi kaming ninong-ninang ni pastoran. Hindi ko kilala yung pastor actually, kilala ko lang yung babae. Okay? Nag-meet kami dito at nalaman ko yung buhay nila. Grabe yung buhay ng pastor. Before, okay, ang tindi ng pinagdaanan nila, okay, dati silang may pera, may kaya, pero naghirap, nabenta nila yung malaking bahay nila para masustain yung ministry. Okay? At ang nangyari, ang natira lang sa kanila ay kapirasong lote. As in, literal na lote. Walang poste, walang bahay, walang hollow blocks, lupa lang. Doon sila natutulog sa lupa na yon. Meron lang silang, ano tawag dito? Okay, ang tawag sa ganito? Okay? Basta plywood. Doon lang sila sa plywood. Okay? Pinakamalamig yung bahay nila sa buong subdivision. Bakit? See-through eh. Tagusan yung hangin. Kasi wala naman talagang pader eh. Pasok talaga lahat ng hangin. Pag umuulan, tatakbo lang sila kung saan-saan para makisilong. Okay? So, ganun yung naging buhay nila. But again, you know what? Able si Lord eh. Makapangyarihan si Lord. Biniles sila, umayos ang buhay nila, gumanda uli. Hanggang sa may trial na naman ulit dumating doon kay pastor, nagkasakit siya to the point na halos mamamatay na siya. Pero alam mo, I was so blessed and so empowered sa kanya. Bakit? He really don't stop knowing God. Kahit nakahiga na siya, di niya na kayang tumayo, di niya na kayang magbasa ng Bible. Ano mang ginagawa niya? Inutusan niya yung nanay niya, ma, basahan mo naman ako ng Bible. Buksan mo yung Bible ko, basahin mo sa Isaiah 40. Grabe no pinapakinggan ko. Wala talagang reason at walang excuses para hindi mo makilala ang Diyos. Huwag mong lagyan ng dahilan ng sarili mo para humintong kilalanin ng Diyos. Kasi kahit nasan ka, kahit na anong sitwasyon mo, kahit ano pang pinagdadaanan mo sa buhay mo, tuloy-tuloy dapat yung pagkakakilala mo kay Lord. Amen? Walang sitwasyon sa buhay mo na hindi mo makikilala si Lord. In fact, nakaprogram nga si Lord na makilala mo sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay mo. Amen? Philippians 3:12, ano sabi ni Paul? Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold. Sabi ni Paul, ay tinutulak ko sarili ko. Wala pa ako doon sa goal ko, pero gusto ko makarating doon sa goal ko, kaya nga hindi ako tumitigil. Ano yung goal ni Paul? Aangat lang tayo ng dalawang verse 10. Ano yung goal ni Paul? I want to know Christ. Yes, to know the power of His resurrection. Yun yung goal ni Paul. Sabi niya, gusto ko pang makilala si Lord. Gusto ko pang makilala ang Diyos ng malaliman. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi ako titigil. I press on. I press on. Yung laki ng pananampalataya ni Paul, yung laki ng ministry ni Paul, yung tindi ng kapangyarihan ng Diyos na naranasan niya, ay lahat saan galing? Sa discovery niya of who God is. Discover niya ang Diyos. Apostle Paul discovered His calling, fulfilled His calling, unlocked his greatest potentials, and achieved so much for the Lord. It's because he never stopped discovering who God is. Huwag kang tumigil, diskubrihin, kilalanin ng Diyos. Ba't ganun katindi manampalataya si Pablo? Kasi ganun niya katinding kinilala ang Diyos. Ba't ganun katinding maglingkod si Paul? Kasi ganun niya katinding kinilala ang Diyos. Ba't siya ganun katinding mag-disciple at magmahal ng tao? Kasi ganun niya katinding kinilala ang Diyos. Ba't ganun katinding mag-serve ng mga tao sa Bible? Kasi ganun nila nakilala ang Diyos. Tanong ko sa iyo ngayon, ikaw, paano mo kinikilala ang Diyos? Yung level ng pagkakakilala mo sa Diyos ay level din ng faith mo sa Diyos. Level din ng paglilingkod mo sa Diyos. Level din ng pagsunod mo sa Diyos. Level din ng pagbibigay mo sa Diyos. Level ng pag-worship mo sa Diyos. Level ng pag-disciple mo. Hindi titindi ang pagsunod at paglilingkod mo sa Diyos kung hindi naman tumitindi ang faith mo at knowledge mo about who truly God is. Dito po ako mag-end. Matthew 16:13-19. Isang araw po nagtanong ang Panginoon sa mga disciples niya. Okay? Tanong ni Jesus, who do people say the Son of Man is? Sino ako? Sabi ng mga tao. Tanong ni Jesus. Sabi ng mga disciples, Lord, sabi po ng iba, ikaw daw si John the Baptist. Sabi ng iba, ikaw daw po si Elijah.
Habang yung iba naman, sabi, ikaw daw po si Jeremiah at ikaw daw po ay isa sa mga propeta. Well, very good, maganda yan. Pero verse 15, nagtanong ulit si Lord, but what about you? Kasi sabi nila yan tungkol sa akin eh. Pero ikaw, sino ako para sa iyo? Who do you say I am? Gaano mo ako kakilala? Papaano mo ako kinilala? At tuloy-tuloy mo pa ba akong kinikilala? Sumagot si Pedro, you are the Messiah, the Son of the living God. Sabi ni Pedro, Panginoon, ikaw po ang tagapagligtas. Ikaw po ang anak ng kataas-taasang Diyos. And Jesus replied, pinagpala ka sa lahat, Simon, son of Jonah. For this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Papakilala naman ng Diyos ang sarili niya sa iyo eh. Sabi ni Jesus kay Pedro, mapalad ka dahil yung pagkakakilala mo sa akin ay ni-reveal sa iyo ng Ama. And because of that, I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Kanino po itatayo ng Diyos yung kaharian niya? Yung sa mga tao na may personal na pagkakakilala sa Kanya. Amen. Kanino itatayo ng Diyos yung kaharian niya? Kanino i-build ni Lord yung magaganda at matitinding bagay? Doon sa tuloy-tuloy na kinikilala siya. I will build my church, and the gates of hell, Hades, will not overcome it. Hindi tatalunin ng demonyo. Hindi pababagsakin at sisirain ng impyerno yung kayang itayo ng isang taong may personal, malalim, at tuloy-tuloy na pagkakakilala kay Lord. Amen. Tatayo po tayong lahat. You know what? The God you know is the God that you will believe in. And the God that you believe in is the God that you will serve and obey. Hindi ka mananampalataya sa isang Diyos na hindi mo kilala. At hindi mo paglilingkuran ng isang Diyos na hindi mo pinapanampalatayanan. Tanong ko sa iyo ngayon, sino ang Diyos mo? Sino ang Panginoon mo? Sino ang Diyos para sa iyo? When we close our eyes, hayaan mo na mag-minister sa iyo ang banal na Espiritu ngayon. Gawa church, we need to know God. Kailangan nating kilalanin ng Diyos. Because yung malalaki at magagandang bagay na hinahanda ng Diyos at gustong gawin ng Diyos sa buhay mo ay hindi mo naman madidiscover kung hindi lalalim, hindi lalawak ang pagkakakilala mo sa Diyos. You need to decide today that you, from this day on, will never stop knowing God. Mula ngayon, wala na dapat aawat, pipigil, wala na dapat dahilan, wala na dapat excuses para hindi mo kilalanin ng Diyos. Ang dami ng ginawa ng Diyos sa iyo, ang dami ng napatunayan ng Diyos sa iyo. Dapat ngayon, tuloy-tuloy ka nang naniniwala, tuloy-tuloy ka nang nananampalataya, tuloy-tuloy ka nang naglilingkod. Itama mo yung progression ng buhay mo. Stop doubting, start believing. Stop worrying, start praising. Stop fearing, start praying. Stop being negative. Start believing. Start serving. And keep on knowing God, because the God that we have is an able God. Our God is an almighty God, all-powerful God. Walang mahirap, walang imposible, walang malaki, walang mabigat, lahat kaya ng Diyos. Kilalanin mo ang Diyos. At the more mo kinikilala ang Diyos, the more mong madidiscover kung ano ang kayang gawin at ano pa ang gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka lang panghanggan dyan. Hindi lang hanggang dyan ang gustong gawin ng Diyos sa buhay mo, sa karir mo, negosyo mo, sa spirituality mo, sa ministry mo. Believe. Know God. Make a personal covenant today. Na Lord, mula ngayong araw na to, kikilalanin na kita at hindi kita iiwan at ipagpapalit para sa everything.
Instead, iiwan ko ang everything para makilala ka. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Alam mo, church, kung alam mo ngayon na ikaw yun, tinatawag ka ni Lord, this is the best time for you to decide, Lord, I will know you fully, truly, and deeply. Then you know what? Kung ikaw yun na gusto mong makilala ang Diyos, I invite you, I challenge you, lumapit ka ngayon sa harapan, sa altar ng Diyos. At mag-decide ka, Lord, kikilalanin kita. Lord, hindi ako ihinto, Panginoon, na kilalanin ka. Hindi ako titigil, diskubrihin kung sino ka. Alamin kung ano ang kaya mong gawin sa buhay ko. Discover God. Know God. Magpakalalim ka, kapatid. Lumapit ka ngayon sa Diyos. Kung nandyan ka sa kinaupuan mo, pwede mo itaas ang iyong kamay, pwede kang lumuhod. But make a personal covenant na, Lord, I will know you deeply. I will know you truly. Kikilalanin kita, Panginoon. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Oh, Lord, thank you. Lord, salamat po for allowing us to know you, for allowing us to experience you. And Lord, nagde-decide kami at gumagawa kami ng personal covenant sa iyo, Panginoon, that we will never stop knowing you. Because Lord, naranasan ka na namin, na-witness na namin ang kaya mong gawin. Kaya nga po, kikilalanin ka pa namin lalo upang madiskubre pa namin kung hanggang saan pa, kung gaano kalawak pa, gaano kalalim, gaano kataas pa ang pag-ibig mo sa amin at ang mga bagay na gusto mong gawin, iparanas at ibigay sa amin, Panginoon. Lord, here we are. Lord, kami po ay simbahan who want to know you. And at the same time, we want to be a church who wanted to be known by you. Gusto ka naming makilala, pero gusto naming makilala mo rin kami, Panginoon. Kaya God, we will never stop knowing you. We will never stop believing in you. We will never stop serving you. We will never stop following you, obeying you. Ngayon na pinaranas mo sa amin ang kakayanan mo, Lord, we will know you more. We will believe in you more. We will serve in you more. We will obey you more, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na ang simbahang ito ay madadala mo pa sa mas malaki at mas mataas pa, Panginoon, na mga bagay na gusto mong ipagawa sa amin. But Lord, first, build your altar in our lives, in our hearts. Lumago muna kami sa iyo. Lumaki muna kami sa iyo, Panginoon. So then, mas lumaki ang mga bagay na ipagagawa mo sa amin. Lord, salamat po. May you bless everyone. And I pray, Lord God, na talagang mula ngayon, tuloy-tuloy kaming lalago at lalalim sa pagkakakilala sa iyo, O God. Tuloy-tuloy kaming mananampalataya. Tuloy-tuloy kaming maglilingkod ng buong buo. At susunod din ng totoong totoo. We love you, we honor you, we praise you, God, in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po.